Buntis ako. Napatawa si Colton. Hindi masaya kundi may halong iritasyon. And you expect me to believe that? Tumingin siya kay Lily mula ulo hanggang paa. Lily, you know what kind of life you have? Paano ako makakasigurado na sa akin yan? Parang sinampal si Lily ng mga salita niya. Alam ko po ang buhay ko. Sagot niya, pilit pinipigil ang luha. Pero alam ko rin kung sino ang ama ng anak ko. Umiling si Colton. Sure ka ba talaga? Tanong niya. I mean, are you 100% sure it's mine? Colton, mahina niyang sabi. Ikaw lang ang lalaki ko noong mga panahong yun. Napataas ang kilay ni Colton. Talaga? Tanong niya, puno ng duda. Eh di ba trabaho mo yun? Don't lie to me. Napahawak si Lily sa tiyan niya. Hindi ako nagsisinungaling. Mariin niyang sagot. Kung magsisinungaling man ako, hindi ko idadamay ang batang to. Maagang maaga pa lang, ramdam na ni Lily ang bigat ng araw. Hindi dahil sa init ng sikat ng araw, kundi dahil sa mga matang tumititig sa kanya. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita palabas ng inuupahan niyang kwarto. Amoy basura, amoy ihi, at amoy ng kahirapan ng paligid. Sanay na siya roon, pero kailanman hindi siya nasanay sa mga tingin ng tao. Mahigpit niyang hawak ang strap ng luma ng bag, suot niya ang mahabang blouse para matakpan ang tiyan niya. Pero kahit anong gawin niya, parang alam ng mundo ang sikreto niya. Uy, si Lily yun ah. Isang bulong, pero sapat para marinig niya. Grabe, lakas pa rin ang loob niyang magpakita. Akala ko ba na wala na yan dito? Napayuko si Lily at naglakad ng mas mabilis. Pero kahit bilisan niya ang hakbang, mas mabilis ang dila ng mga tao. Habang dumadaan siya sa maliit na tindahan, huminto ang tawanan ng mga tambay. Lahat sila, sabay-sabay siyang tiningnan. Hoy! Sigaw ng isa, nakangising bastos. Buntis ka na pala. Kanino yan? Sa lahat ng kliyente mo? Nagkatawanan ng mga kasama nito. Wala ka bang balak sumagot? Dugtog ng isa pa. Or secret thing yan like your rates? Naniga si Lily sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Please. Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Tama na. Wow! Pa-please-please ka pa! Pangungutya ng isa. Eh, choice mo naman yung buhay mo, di ba? Choice. Paulit-ulit niyang naririnig ang salitang iyon. Parang paulit-ulit ding sinasampal ang mukha niya. Pumasok siya sa tindahan, umaasang doon titigil ang lahat. Pero mali siya. Bibili ka pa? Malamig ng tanong ng tindera, hindi man lang siya tiningnan ng diretsyo. Opo. Sagot ni Lily. Kahit 2 instant noodles lang po. Napataas ang kilay ng tindera. 2 lang? Para sa'yo lang o para sa anak mo? Napatingin si Lily sa kanya. Para sa akin. Sure ka? May halong pangmamaliit ang tono nito. Eh di ba buntis ka? Kawawa naman yung bata sa'yo. Parang may kumurot sa dibdib ni Lily. Hindi ko po pinapabayaan ang anak ko. Mahina niyang depensa. Talaga? Singit ng isang babaeng nasa likuran niya. Eh prostitute ka, di ba? Anong klaseng nanay yung ganyan? Exactly, sagot ng tindera. Nakakadiri. Isang salita, pero sapat para durugin ang natitira niyang dignidad. Hindi na nakapagsalita si Lily. Kinuha niya ang noodles, nagbayad, at lumabas ng tindahan. Habang ramdam niyang nanginginig ang kamay niya, sa labas, sinalubong siya ulit ng mga mata ng mga tao. Hoy! Ingat ka ha! Sigaw ng isang lalaki. Baka mahulog yan dinadala mo. Sayang naman, future worker din yan. Nagtilian sa tawa mga kasama nito. Napahawak si Lily sa tiyan niya. Please, stop. Pakiusap niya, nanginginig ang boses. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Masama ka sa mata namin. Sagot ng isang matandang babae na may hawak na bayong. Mga katulad mo salot sa lipunan. Kung marunong ka lang sana mahiya. Dagdag ng isa pa. Buntis ka na, naglalakad-lakad ka pa rito. Wala ka bang konsensya? Napatingin si Lily sa kanila. Puno ng luha ang mga mata. May konsensya po ako. Sabi niya. Kaya nga po ako nagtatrabaho para mabuhay. Trabaho?
Napatawa ang babae. You call that a job? Opo. Sagot ni Lily, mas matapang kesa sa inaakala niya. Trabaho yun. Dahil wala pong ibang tumatanggap sa akin. Hindi naman po ako nakapagtapos. Saglit na natahimik ang paligid, pero hindi nagtagal. Excuses? Sagot ng isa. Lahat may choice, mas pinili mo lang ang madali. Kung alam lang nila. Naglakad si Lily palayo. Hindi na lumingon. Umupo siya sa bangketa malapit sa terminal ng jeep. Nanginginig ang buong katawan niya habang pilit niyang pinipigilan ang hikbi. Isang babaeng buntis din ang dumaan. May kasamang asawa. Napatingin ito kay Lily. Tapos mabilis na inakay palayo ang lalaki. Layuan mo yon. Bulong ng lalaki. Akala niya hindi maririnig. Masamang impluwensya. Parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Lily. Ma, bulong niya sa sarili kahit wala nang ina niya. Pagod na po ako. May batang napatingin sa kanya. Inosente ang mga mata. Nanay? Tanong ng bata sa kasama niyang babae. Bakit po umiiyak yung ate? Hinila ng babae ang bata palayo. Huwag kang titingin dyan. Napayuko si Lily. Tuluyang bumigay ang luha. Tahimik siyang umiiyak. Pilit pinapakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang tiyan niya. Anak, bulong niya. Pasensya na ha. Ganito lang ang mundo. Sa gitna ng pandidiri ng mga tao, mag-isa si Lily. Walang kakampi. Isang babaeng hinusgahan ng lipunan bago pa man niya maipagtanggol ang sarili. Tahimik ang eskinita nang makarating si Lily sa inuupahan niyang kwarto. Isang maliit na pinto na kulay kalawang. May sirang doorknob at dingding na puno ng bitak. Parang siya rin. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, dahan-dahan, na para bang takot siyang makagawa ng ingay kahit pag-isa lang siya. Pagkasara pa lang ng pinto, doon na bumigay ang tuhod niya. Mahina niyang ungol at napaupo siya sa sahig, nakasandal sa pinto. Nanginginig ang balikat niya, at sunod-sunod ang tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Pagod na ako. Pagod na ako. Bulong niya sa kawalan. Tahimik ang kwarto, pero maingay ang isip niya. Isang kama na manipis ang kutsyon. Maliit na mesa, sirang electric pan at isang lumang rosaryong nakasabit sa pako sa dingding. Tinititigan niya iyon. Parang doon lang siya may mahuhugot na lakas. Tumayo siya at dahan-dahang inilapag ang bag sa mesa. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang tiyan niya. Doon siya huminto. Sorry? Mahina niyang sabi. Sorry kung ganito lang ang nanay mo. Umupo siya sa gilid ng kama, tuluyang humagulgol. Diyos ko. Bulong niya, nakatingala sa kisame. Nandiyan ka pa ba? Walang sumagot. Tanging tunog lang ng patak ng luha niya sa sahig. Hindi naman po ako masamang tao. Nanginginig ang boses niya. Nagkamali lang po ako. Isang beses. Isang maling desisyon. Tapos habang buhay ko nang binabayaran. Napatawa siya ng mapait. Choice daw po yun. Lagi choice sa sinasabi nila pero Diyos ko. Kung may choice lang po ko, hindi ko po piliin to. Tumayo siya at lumapit sa dingding. Kinuha niya ang rosaryo, mahigpit na hinawakan. Bakit po ganito? Tanong niya. Bakit po kailangan ko maranasan lahat ng to? Bakit po yung anak ko nadadamay? Napaupo siya ulit sa sahig. Yakap ang tiyan. Wala naman siya kasalanan. Iyak niya. Huminga siya ng malalim. Pilit kinokontrol ang hikbi. Kung may kasalanan po, ako na lang. Ako na lang po parusahan niyo. Huwag na yung bata. Galit po ba kayo sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Kaya po ba ganito? Kasi pili ko po, pinapabayaan niyo ako. Napailing siya. Pero kahit gano'n, Diyos, wala na po ako ibang lalapitan. Tumayo siya at humarap sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Tinititigan niya ang sarili niya. Maputla, namumugto ang mata. Eto na po ako. Sabi niya sa refleksyon niya.
Ito na yung babaeng pinandidirihan nila. Hinawakan niya ang pisngi niya. Masama ba talaga akong tao? Tanong niya, parang hinihintay ang sagot mula sa sarili. Walang sumagot. Bumalik siya sa kama at naupo. Yakap ang unan. Takot na takot po ako. Amin niya. Takot ako manganak mag-isa. Takot akong walang makain. Takot akong hindi ko kaya maging mabuting ina. Napapikit siya. Pero mas takot po ako na paglaki ng anak ko, maranasan niya yung naranasan ko ngayon. Muling pumatak ang luha niya. Ayoko marinig niya yung salitang nakakadiri. Ayoko maramdaman niyang wala siyang lugar sa mundong to. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan niya. Pangako, bulong niya. Gagawin ko ang lahat. Kahit mahirap, kahit pasakit. Huminga siya ng malalim at tumingala ulit. Kahit hindi niyo ako sagutin ngayon, sabi niya. Kahit pakiramdam ko po mag-isa lang ako, sana po, pantayan niyo na lang siya. Tumahimik siya sandali, nakikinig sa sariling paghinga. Hindi ko po hinihiling na gumaan ang buhay ko. Kahit mahirap na lang po, basta huwag niyo kunin ang anak ko. Niyakap niya ang tiyan niya ng mahigpit. Ikaw na lang ang meron ako, bulong niya. At kahit itakwil ako ng mundo, hindi kita itataboy. Kinabukasan nagpa siya si Lily. Kahit na ayaw niyang gawin pero kailangan para sa ikabubuti din ng kanyang anak. Matagal na nakatayo si Lily sa tapat ng gusali bago siya tuluyang pumasok. Napahawak siya sa tiyan niya, huminga ng malalim. Para sa'yo, sabi niya sa sarili. Lumapit siya sa reception desk. Nakatingin sa kanyang babaeng receptionist. Mabilis ang sulyap mula ulo hanggang paa. Isang tinging pamilyar na kay Lily. Yes? Tanong nito, may bahid ng pagdududa. I'm here to see Colton. Mahinang sagot ni Lily. Colton, naputo lang sinabi niya nang tumaas ang kilay ng receptionist. Do you have an appointment? Wala po. Sagot niya. Pero, importante po yung sasabihin ko sa kanya. Nag-type sandali ang receptionist, saka tumingin ulit sa kanya. Sir Colton is in a meeting. Napayuko si Lily. Please, pakiusap niya. Kahit 5 minutes lang, I came all the way here. Saglit na natahimik ang receptionist bago ito napabuntong hininga. Wait here. Umupo si Lily sa malamig na sopa sa gilid. Ramdam niya ang tingin ng mga empleyadong dumaraan. May ilan pang nagbubulungan. Pilit niyang pinanatiling tuwid ang likod niya kahit nanginginig ang loob. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng conference room. Lumabas si Colton. Naka-long sleeves, maayos ang buhok, seryoso muka. Napatingin siya sa receptionist. Tapos sa direksyong kinaroroonan ni Lily. Nang magtamang mata nila, halatang nagulat siya. Pero ginagawa mo dito? Malamig agad ang tanong niya habang papalapit. Tumayo si Lily. Colton, kailangan nating mag-usap. Napatingin si Colton sa paligid. Not here. Mahinang sabi niya, halatang ayaw mapansin. Come with me. Pumasok sila sa maliit na meeting room. Isinara ni Colton ang pinto at umarap sa kanya. Nakatiklop ang mga braso. So, bungad niya. Bakit ka nandito? Napahinga si Lily ng malalim. Sinabi ko na sa'yo dati. Sabi niya, nanginginig ang boses. Buntis ako. Napatawa si Colton. Hindi masaya kundi may halong iritasyon. And you expect me to believe that? Tumingin siya kay Lily mula ulo hanggang paa. Lily, you know what kind of life you have. Paano ako makakasigurado na sa akin yan? Parang sinampal si Lily ng mga salita niya. Alam ko po ang buhay ko. Sagot niya, pilit pinipigil ang luha. Pero alam ko rin kung sino ang ama ng anak ko. Umiling si Colton. Sure ka ba talaga? Tanong niya. I mean, are you 100% sure it's mine? Colton, mahina niyang sabi. Ikaw lang ang lalaki ko noong mga panahong yun. Napataas ang kilay ni Colton. Talaga? Tanong niya, puno ng duda. Eh di ba trabaho mo yun? Don't lie to me. Napahawak si Lily sa tiyan niya. Hindi ako nagsisinungaling. Mariin niyang sagot. Kung magsisinungaling man ako, hindi ko idadamay ang batang to. Huminga ng malalim si Colton na tumalikod.
Even if totoo yan. Sabi niya. Anong gusto mong mangyari? Nanlaki ang mata ni Lily. Gusto ko lang po ng money? Putol niya. Support? Para tumigil ka na sa pagpunta rito. Umiling si Lily, halos masaktan sa narinig. Hindi po. Hindi ko hinihingi ang pera mo. Hindi rin kita pinipilit na mahalin ako. Lumingon si Colton sa kanya. Then why are you here? Doon pumigay ang boses ni Lily. Para malaman mong totoo. At para bigyan mo ng pagkakakilanlan ng anak mo. Sandaling natahimik ang silid. Anak ko? Lily, you're asking too much. Hindi. Karapatan po niya yun. Napahiling si Colton. I have a future. Sabi niya, maseryoso ang tono. A career. A name to protect. Hindi ko pwedeng sirain lahat ng dahil lang sa... Dahil lang sa akin? O dahil sa bata? Hindi sumagot si Colton. Hindi ko po sinasadya. Pero nangyari na. At kahit anong tingin mo sa akin, anak mo pa rin siya. Tumahimik si Colton sandali tapos gumisi ng mapait. You know what people will say? Tanong niya. They say, I got a prostitute pregnant. Naninikip ang dibdib ni Lily. Hindi niyo po ako ka-label. Tao po ako. Pero the world doesn't see it that way. Lumapit si Lily sa kanya, isang hakbang lang ang layo. Kahit ikaw na lang. Pakiusap niya. Kahit ikaw na lang ang makakita. Umiwas ng tingin si Colton. I can't. At ayoko makialam. Colton, kahit sa anak mo na lang po. Enough. I'm not taking responsibility for something I'm not even sure is mine. Pwede po tayo magpa-test. Gagawin ko ang lahat para patunayan. Napahiling si Colton. I don't want to. Ayokong ma-involve pa. Ganito na lang ba kadali? Iwan? Tumango si Colton. Yes. Tahimik na tumulo ang luha ni Lily. Sana po, kung sakaling makita mo siya balang araw, maalala mo na minsan, tinanggihan mo siya. Napabuntong hininga si Colton at binuksan ang pinto. This conversation is over. Please don't come back here. Lumabas si Lily ng opisina ng masama ang loob. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangan. Sa labas ng gusali huminto siya saglit. Hinaplas niya ang tiyan niya. Umiiyak ng tahimik. Okay lang. Hindi na tayo pinili. Huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Dala ang sakit, ang katotohanan at ang responsibilidad na iniwan ng lalaking minsang tinawag ng pag-asa. Lumipas sa mga linggo, ginamit ni Lily ang natitira niyang ipon para makalipat sa mas tahimik na lugar. Malayo sa eskinita kung saan halos araw-araw siyang hinuhubaran ng dignidad ng mga tao. Isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng lumang apartment ang nakuha niya. May bintanang singlapad lang na katawan niya. May kalawang rehas, pero may hangin at para kay Lily sapat na iyon. Inilapag niya ang huli niyang kahon sa sahig. Walang sopa, walang cabinet. Kama lang na manipis at isang electric pan na minsan lang gumagana. Okay lang. Bulong niya sa sarili. At least, tahimik. Naupo siya sa kama at kinuha ang maliit na notebook kung saan niya sinusulat ang gastos niya araw-araw. Binilang niya ang pera sa sobre, kaunti na lang. Na pa siguro for 2 months. Kakayanan natin to. Sabi niya sa sarili. Kinabukasan maaga siyang gumising para maghanap ng kahit anong marangal na trabaho. Simple lang ang suot niya. Plain na damit, walang makeup. Ayaw na niyang maging dahilan pa ng mas maraming mata. Sa unang karinderyang pinasukan niya, ngumiti siya ng magalang. Good morning po. Hiring po ba kayo? Tumingin ang may-ari sa tiyan niya. Saglit lang. Buntes ka? Opo. Diretso niyang sagot. Umiling ang babae. Sorry, hindi pwede, mahirap yan. Okay lang po. Sa pangalawa, ganun rin ang reason. Buntes ka tapos gusto mo magtrabaho? Delikado yan. Ayoko ng problema. Okay po. Sagot niya, kahit masakit. Sa ikatlo, hindi na siya pinapasok. Next time na lang. Sabi ng lalaki sa pinto. After mo manganak. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya na naman ang tingin ng mga tao. Hindi na bago pero nariyan pa rin. Uy, yan yung buntis na mag-isa. Bulong ng 2 babae sa gilid ng kalsada. Kawawa naman yung bata. Sagot ng isa. Pero kasalanan din ng nanay. Napahinto si Lily sandali. Noon, iiyak na sana siya. Noon, mawawasak na naman sana ang loob niya. Pero ngayon huminga lang siya ng malalim.
Di ko na kailangan ng opinyon nila para mabuhay. Sabi niya sa sarili. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kapitbahay niyang si Aling Minda. Isang babaeng nasa 50, laging nakapamaywang. Oh, ikaw pala yung bagong lipat. Mag-isa ka lang? Opo. Napatingin si Aling Minda sa tiyan niya. Asan ang ama? Tahimik si Lily sandali. Wala po. Uso na talaga yan ngayon. Inaasahan na ni Lily ang kasunod na panghusga. Pero wala nang sumunod. Tumalikod lang si Aling Minda at pumasok sa unit niya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang maglaba para sa ibang tenants kapalit ng kaunting bayad. May ilan na ayaw. Baka mapagod ka, sabi ng isa. Baka mamaya sasihin mo kami pag may nangyari. Dagdag ng isa pa. Okay lang po, hindi ko po kayo sisisihin. May ilan ding pumayag. Tahimik lang siya habang naglalabas sa likod. Paulit-ulit ang galaw. Paulit-ulit din ang bulong sa sarili. Kaya ko to. Isang hapon habang bumibili siya ng gulay sa palengke, narinig na naman niya ang pamilyar na tono ng boses. Mag-isa ka pa rin? Opo. Sagot ni Lily habang hinaabot ang bayad. Ang tapang mo. Sabi ng tindera, hindi malinaw kung papuri o pangungutya. Kung ako yan, baka umuwi na lang ako sa probinsya. Ngumiti si Lily. Hindi po lahat may uuwian. Tahimik ang tindera, kinuha ang bayad at iniabot ang supot. Habang naglalakad pa uwi, hinaplos ni Lily ang tiyan niya. Okay lang tayo? Bulong niya. Konti na lang. Pagdating sa inuupahan, naupo siya sa sahig at kumain ng simpleng ulam. Kanin at toyo. Sa gabi, nakahiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Naririnig pa rin niya mga boses sa labas. Bulungan, tawanan, minsan panghusga. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nilamon ng mga iyon. Kahit anong sabihin nila, pulong niya sa anak niya. Hindi kita ikakahiya. Huminga siya ng malalim. Ginamit ko man ang ipon ko, pero mas pipiliin ko magsimula ulit kaysa bumalik sa buhay na kinamumuhian ko. Sa gitna ng lahat ng kahirapan, panghusga at takot, may isang bagay na malinaw kay Lily. Hindi man siya tinanggap ng mundo, natutunan na niyang tanggapin ang sarili niya. At sa pagkakataong iyon, sapat na iyon para magpatuloy. Maya-maya may narinig si Lily na katok sa pinto. Nanlaki ang mata ni Lily. Napaupo siya agad. May tao? Sinilip niya ang maliit na orasan sa gilid ng kama. 9:00 na ng gabi. Sino yan? Tanong niya, mahina ang boses. Walang sumagot. Napahawak siya sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ng doorknob. Sino po sila? Ulit niya, isang matandang boses ang sumagot mula sa labas. Iha, pasensya ka na kung kagabi na ako dumating. Pwede pa kitang makausap? Nanlaki ang mata ni Lily. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para sumili. Isang babae ang nakatayo sa harap niya. Nasa edad 60 siguro. Maayos ang tindig. Simple pero elegante ang suot. May hawak na payong kahit wala namang ulan. Ang mga mata nito ay matalas pero hindi mapanghusga. Bakit po? Kabahadong tanong niya. May kailangan po ba kayo? Ngumiti ang matanda. Ikaw ba si Lily? Opo. Bakit po? Huminga ng malalim ang matanda. Pwede ba akong pumasok? Hindi ito madaling pag-usapan. At ayoko marinig ng iba ang sasabihin ko. Nagdalawang isip si Lily. Sino ba to? Paano niya alam ang pangalan ko? Opo. Sandali lang po. Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Pagpasok ng matanda, napatingin agad ito sa paligid. Hindi para manghusga, kundi parang sinusukat ang hirap ng pamumuhay ni Lily. Pasensya na po, hindi po maayos ang bahay ko. Mas maraming mansyon ang mas magulo kesa rito. Naupo sila sa kama, magkatapat. Ako si Isabel, pakilala ng matanda. At alam ko magugulat ka sa susunod ko sasabihin. Ano po yun? Tumingin si Isabel sa tiyan niya. Ang batang dinadala mo ay, sabi niya, dahan-dahan. Ayapo ko. Ano po? Halos pabulong na tanong ni Lily. Hindi po pwede. Si Carlton ang ama, tama. At bago mo pa itanggi,
Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ko nalaman. Napaupo si Lily ng mas maayos. Nanginginig ang kamay niya. Hindi ko po sinasabi kahit kanino. Alam ko, nanahimik si Lily. May ilang linggo na ako may napapansin sa apo ko. Bigla siya naging iritable. Laging wala sa bahay. May mga tawag na biglang tinatapos at isang gabi. Huminga siya ng malalim. At isang gabi, narinig ko ang pangalan mo. Po, akala natulog na ako. Pero narinig ko siyang may kausap sa telepono. Galit na galit siya. Sabi na I already told you, wag mo ko idamay. Hindi ko pa nanagutan yan. Napapikit si Lily. Parang muling bumalik ang sakit. Hindi ko agad alam kung sino ka pero kinaumagahan nakita ko ang file sa study room niya. File? Gulat na tanong ni Lily. Hindi ko ipinagmamalaki. Pero isa akong lola at kapag may mali ramdam ng puso ko. Dahan-dahan siyang nagkwento. Isang gabi habang wala si Colton, pumasok si Isabel sa study room. Doon niya nakita ang isang medical slip. Isang resibo mula sa clinic. Prenatal consultation. May petsa, may pangalan ng pasyente. Hindi ka mahirap hanapin. Lalo na kung ayaw mo talaga magtago at alam mo kung ano ang pinakamasakit. Tumingin siya kay Lily. Hindi mo siya pinilit. Hindi ka humingi ng pera, hindi ka nag-iskandalo. Tahimik na tumulong luha ni Lily. Sinubukan ko po siyang kausapin. Alam ko. At doon ako nagalit. Sa akin po. Hindi. Sa apo ko. Nanlaki ang mata ni Lily. Tinala ko ang resibo kay Colton. Tinanong ko siya ng diretso. At alam mo kung ano ang ginawa niya? Umiling si Lily. Hindi siya sumagot agad. At doon ko nalaman ang totoo. Hindi ko po sinasadya. Iha, hindi ka nag-iisa sa paggawa ng batang yan. Umiyak si Lily. Hindi ako pumunta rito para saktan ka. Pumunta ako rito dahil may isang batang walang kasalanan. Tumingin siya ng diretso kay Lily. At hindi ko hahayaang lumaki ang apo ko sa gutom. Takot at pandidiri ng mundo. Nagulat si Lily. Hindi po ako humihingi. Hindi ko rin hinihintay na humingi ka. Pero bilang lola, may responsibilidad din ako. Gusto kitang isama sa bahay namin. Hindi bilang bisita, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang ina ng batang dinadala mo. Hindi po pwede. Pwede. At gagawin natin. Pero ako po, hindi po niyo ko kilala. Kilala kita sa paraan ng pananatili mo, sa katahimikan mo, sa tapang mong mabuhay kahit mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ni Lily. Hindi kita hinuhusgahan, hindi kita huhusgahan. Marami nang gumawa niyan. Ako, pipiliin ko maniwala. Bumigay si Lily. Humagulgol siya sa unang pagkakataon sa harap ng isang taong hindi siya tinulak palayo. Salamat po. Salamat po kahit hindi niyo po ako kilala. Mahinang hinaplos ni Isabel ang likod niya. Kilala natin ang isa't isa sa bahay. Hindi ka na mag-isa. At doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Lily. Sinama ni Doña Isabel si Lily sa kanyang mansyon. Nakaupo si Lily sa gilid ng sopa. Magkapatong kamay sa tiyan niya. Tuwid ang likod pero halatang kabado. Maayos ang bahay. Malinis, mabango, at malaki kaya pakiramdam niya. Hindi siya nababagay sa kahit anong sulok nito. Relax ka lang. Mahinahong sabi ni Isabel habang inaayos ang tsaa sa mesa. Hindi ka bisita rito. Opo, sagot niya kahit ramdam niyang nanginginig ang dibdib niya. Hanggang sa bumukas ang pinto ng sala. Lola, tawag ng pamilyar na boses. Nanigas si Lily nang makita si Colton. Naka-long sleeves pa rin, parang galing opisina. Nang pumasok siya sa sala at makita kung sinong nakaupo sa sopa, huminto siya sa paglalakad. Nanlaki ang mata niya, ang mukha niya, nagulat, tapos sinis, tapos galit. Ano ginagawa niya dito? Maring tanong ni Colton. Nakatingin kay Lily na parang may kasalanan sa lahat. Tumayo agad si Lily. Colton. Don't! Lola, bakit siya nandito? Tumayo rin si Isabel. Umupo ka. May pag-uusapan tayo. Hindi. Ayoko. Lumapit si Colton kay Lily. Galit ang mga mata. Anong ginawa mo? Sinundan mo ba ako dito? Sinabi ko sa'yo. Hindi po. Mabilis na sagot ni Lily.
Hindi ko po kayo sinundan. Enough! Putol ni Colton. Sa isang iglap, inabot ni Isabel ang tenga ni Colton. Ay! Lola! Napasigaw si Colton habang pinipilipit ang tenga niya. Ano ba? Umayas ka! Marihing sabi ni Isabel hindi pumibitaw. Hindi ka nasa opisina mo. At hindi mo kakausapin ng babae ng ganyan sa loob ng bahay ko. Lola, masakit! Reklamo ni Colton. Mas masakit ang ginagawa mo. Sagot ni Isabel saka siya binitawan. Napatras si Colton hawak ang tenga. Seriously? You're choosing her over me? Huwag kang tanga. Pinipili ko ang tama. Tumahimik si Colton, tumingin siya kay Lily puno ng galit. So ano? Dinala ka niya rito para pilitin ako umamin? Umiling si Lily halos maiyak. Hindi ko po kayo pipilitin. Then why are you here? Tanong ni Colton may halong panunumbat. Dahil pinili kong tulungan siya dahil apo ko ang dinadala niya. Hindi ka sigurado? Mariing sabi ni Colton. Lumapit si Isabel sa kanya. Sigurado ako. At kahit hindi ka sigurado, may pata. At hindi siya mawawala dahil lang ayaw mong tanggapin. Napabuntong hininga si Colton. Lola, you don't understand. This will ruin everything. Hindi. Ang sisira sa'yo ay ang pagtakas mo sa responsibilidad. Pasensya na po. Hindi ko po ginusto to. At hindi ko po kayo pipilitin na tanggapin kami. Napatingin si Colton sa kanya. Talaga? Opo. Hindi ko po kayo hihingi ng pera. Pangalan o kahit ano. Hindi ko rin po kayo hahabulin. Then leave. Malamig na sabi ni Colton. If you're sincere. Napasinghap si Lily pero hindi siya sumagot. Si Isabel ang tumindig sa harapan niya. Hindi siya aalis. At kung may aalis dito, ikaw yon. Lola? Colton, isang beses lang ako magsasabi. Hindi kita pinalaking duwag. Tahimik si Colton, nanginginig ang panga niya sa pagpipigil ng galit. Magpahinga ka muna, sabi ni Isabel kay Lily. Magpahinga ka muna sa kwarto sa dulo ng hallway. Pero po, go. Mahinahon na utos ni Isabel. Tumango si Lily. Opo, sabi niya saka naglakad palayo. Bago siya tuluyang lumiko, huminto siya tumarap kay Colton. Hindi ko po kayo pipilitin gaya ng sabi ko at hindi ko po kayo ipapahiya. Tahimik siyang umalis. Naiwan si Colton at lola niyang nakatingin sa kanya. Takot ka sa mundo, samantalang may babaeng handang harapin lahat mag-isa. Hindi sumagot si Colton. Weeks later na natili si Lily sa mansyon ni Doña Isabel nung una hindi siya sanay. Palagi siyang kinakabahan at maingat ang bawat kilos niya dahil pakiramdam niya, uhusgahan siya ng mga tauhan roon. Pero mali si Lily dahil mababait ang mga tao ito sa kanya. Maalaga rin lalo na si Doña Isabel. Nagrape ang pag-iingat at pag-aalaga kay Lily. Nung una nahihiya si Lily magsabi ng gusto niya. Pero palagi siyang pinipilit ng Doña. Kaya sa huli, wala na siyang magagawa. Maaga siyang gumigising, late matulog. Iwas sa sala, iwas kay Colton. Kapag naririnig niyang bububukas ang pinto ng kwarto ni Colton, pumapasok siya sa kwarto. Kapag nasa kusina siya at dumating si Colton, agad siyang aalis. Hindi mo kailangan umiwas. Minsang sabi ni Isabel. Mas madali po yun para sa lahat. Isang umaga nagkasalubong sila sa kusina. Good morning po. Mahinang bati ni Lily, hindi makatingin. Tumango lang si Colton. Morning. Umalis agad si Lily dala ang tasa ng tsaa. Sa likod niya napatingin si Colton. Sa tiyan niya, sa likod niyang tuwid pero pagod. Sa mga sumunod na linggo ganoon palagi. At sa bawat pag-iwas niya, mas malinaw kay Colton ang isang bagay na ayaw niyang tanggapin noon. Hindi talaga siya pinipilit ni Lily. At sa katahimikang iyon, unti-unting napalitan ang galit ng konsensya. Isang bagay na hindi kayang takasan. Isang gabi, tahimik ang buong bahay. Nasa kusina si Colton. Halata ang pagod sa mukha niya. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang presensya ni Lily sa bahay. Andiyan nitong bahagyang nakaumbok. At ang tahimik na paraan ng pag-iwas nito sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Colton. Napalingon siya, nakatayo sa pintuan ng sala ang lola niyang si Isabel. May hawak na tungkod pero tuwid ang tindig.
Come here, sabi nito. Napabuntong hininga si Colton at sumunod. Umupo sila sa sala, magkatapat. Ilang segundo silang parehong tahimik. Alam mo, matagal na kitang pinapanood. Napakunot ang noon ni Colton. Lola, if this about... Makinig ka muna. Isang beses lang. Tumahimik si Colton. Hindi ka naman pinalaking bastos. Hindi ka rin naman pinalaking manakit ng taong walang kalaban-laban. Napababa ang tingin ni Colton. Hindi ko siya sinasaktan. Talaga? Katingin mo ba? Hindi sakit ang itakwil ang isang babae nagdadalag tao? Napasinghap si Colton. Lola, you don't understand. Ang dami kong pwedeng mawala. Siya, inisip mo ba ang mawala sa kanya? Tanong nito, hindi nakasagot si Colton. Napakabait na bata ni Lily. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, hindi siya nanumbat. Napatingin si Colton. Hindi mo siya kilala. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo. Araw-araw siyang gumigising na maaga para tumulong sa kusina. Nagpapasalamat sa bawat ulam. At kapag may narinig siyang yabag mo, umaalis siya. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil ayaw ka nang maabala. Napalunok si Colton. Alam mo bang minsan ko siyang nadatnan sa hardin? Kinausap niya ang tiyan niya. Sabi niya konti na lang anak kakayanin natin. Napapikit si Colton. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagagalit sa'yo. At mas masakit yon kaysa sa sagawan. Huminga ng malalim si Isabel. Ay, Diyos ko. Hindi kita pinipilit na mahalin siya. Pero bilang lalaki, bilang ama, kahit ayaw mong aminin, may responsibilidad ka. Tumayo ang matanda at inilapag ang kamay sa balikat ni Colton. Ang tapang niya. Ikaw, natatakot. Hindi niya nakasagot si Colton. Mag-isip ka, sabi ni Isabel bago tuluyang umalis. Dahil may batang darating sa mundong to at habang maaga, may pagkakataon ka pang maging mas mabuting tao. Naiwan si Colton sa sala, naguguluhan ng isip. Madaling araw na nang nagising si Lily. Hindi dahil sa masamang paniginip kundi dahil sa kirot sa tiyan niya. At sa kakaibang pakiramdam ng pagkagutom. Umupo siya sa kama. Hawak ang tiyan niya, humihinga ng malalim. Easy. Bulong niya sa sarili, sumilip siya sa orasan. 2:30 na. Napahawak siya sa dibdib niya. Ay naku, nagkikirib ako. Napatawa siya ng mahina. Ay naku, ngayon pa talaga. Ay naku, wala tayong choice. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Maingat ang bawat hakbang para hindi makagawa ng ingay. Tahimik ang buong bahay. Madilim ang kusina, tanging ilaw mula sa rep ang nabibigay liwanag. Binuksan niya ang rep. Kaunti lang ang laman. Gatas, prutas, tinapay. Napangiwi siya. Hindi ito yung gusto mo. Bulong niya sa tiyan niya. Anong gusto mo? Mahina niyang tanong, parang may makakasagot. Huminga siya ng malalim. Champurado sana, tsaka tuyo. Sabi niya, sabay tawa na may kasamang luha. Ang arte mo. Biglang may boses. Hindi ka makatulog. Napasinghap si Lily at napalingon. Si Colton. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina. Naka-plain shirt, magulo ang buhok, halatang bagong gising. Sorry. Nagising lang po ako, babalik na po ako sa kwarto. Wait, are you okay? Opo, nag-crave lang po ako. Crave? Opo, sorry po kung nakaistorbo po. Tahimik sandali si Colton. Tumingin siya sa tiyan ni Lily tapos sa mukha nitong halatang umiiyak. Umiyak ka ba? Tanong niya. Umiling si Lily pero huli na. Kunti lang po, hormones lang. Anong gusto mo? Po, cravings mo. Anong gusto mo? Nagalinlangan siya. Okay lang po, huwag na po. Tell me. Champurado po, tsaka po tuyo. Seriously? Sorry po, weird po no? Hindi. Binuksan niya ang cabinet. May kokwa dito, and I think may tuyo si Lola sa stockroom. Hindi na po kailangan. I'll do it. Ako na lang po. Umupo ka, please. Nag-alinlangan si Lily pero umupo rin. Pinanood niya si Colton habang gumagalaw sa kusina.
Makalipas ang ilang minuto ay nilapag ni Colton ang mangkok ng tsamporado sa harap niya. May kasamang pritong toyo. Hindi ako chef pero sana okay yung lasa. Salamat po. Tumulo ang luha ni Lily. Nanginginig ang boses. Don't cry. Please. Kumain si Lily dahan-dahan. Masarap po. Salamat talaga. Tahimik si Colton at mahina niyang sinabi. Sorry. Po. Sa lahat. Hindi ko pala alam kung paano pero sorry. Hindi po ako nag-expect kahit ito lang po sapat niya. Tahimik na kumakain si Lily. Tuwang-tuwa. Kinakausap pa ang kanyang tiyan habang si Colton naman ay napatitig sa kanya habang namumungay ang mga mata. Months later, unti-unting naging normal ang presensya ni Lily sa bahay. Hindi bilang bisita, kundi bilang bahagi ng araw-araw. At sa paglipas ng mga buwan, may isang bagay na hindi maikakaila. Nagbabago si Colton. Isang hapon nasa hardin si Lily. Nakaupo siya sa maliit na bangko, may hawak na tasa ng salabat na ipinagtimpla ng lola. Hinahaplos niya ang tiyan niya habang nakatingin sa mga halaman. Anak, huwag ka masyadong malikot Nahihil na si mama. Bakit? Malikot ba? Napalingon si Lily. Nakita niya si Colton. May hawak na hose. Mukhang galing sa pagdidilig. Basa ang manggas ng damit niya. Malayo sa Colton sa unang nakita niya sa opisina. Opo. Parang may sariling schedule. Kailan siya pinaka-active? Nagulat si Lily sa tanong. Usually madaling araw. Doon po siya mahilig magparamdam. Explains a lot. Sabi ni Colton sabay tawa ng mahina. Ngumiti lang si Lily. Lily, pwede ba kitang tanungin? Tumango siya. Opo. Bakit hindi ka umalis? I mean, after everything you said before. Kasi po, binigyan ako ng chance ng lola nyo. At kasi, pagod na po kong tumakbo. Hindi ka ba galit sa akin? Galit? Dati po oo. Pero mas nangingibabaw po yung pagod kong magalit sa lahat. I'm trying to understand you. Hindi ka kasi katulad ng ini-expect ko. Ano po bang expectation nyo? Na demanding ka, maingay, nagagamitin mo to. Sagot niya sabay turo sa tiyan ni Lily. Para pilitin ako. Hindi ko po kayang gawin yun. May pangalan ka na bang naisip? Po? Just asking, curious lang. Wala pa po. Tumango si Colton at nagpatuloy siyang magtanong kay Lily na unti-unting nasasanay. Naging madaldal siya kay Colton na napatulala na lang sa kanya. Kinagabihan na sa kusina si Lily. Hinihiwa ang prutas. Mabagal ang kilos niya. Maya-maya may pumasok. Let me help. Si Colton may hawak na plato. Hindi na po kailangan. Sagot ni Lily. Please? Sabi niya. Practice. Napangiti si Lily. Practice saan? Sa pagiging present. Sagot ni Colton. Magkatabi silang naghahanda ng pagkain. Lily, biglang tanong ni Colton. Anong gusto mo? Napalingon siya. Po, sa buhay, kung wala ang lahat ng panghusga, ano yung gusto mo? Nag-isip si Lily. Gusto ko lang naman po yung tahimik na buhay. Isang umagang hindi ako kinakabahan. Isang bahay na hindi ako tinatago. You deserve that. Nagulat si Lily. Salamat po. At ikaw, anong gusto nyo? Napabuntong hininga si Colton. Gusto ko matutong hindi tumakbo. At maintindihan kung paano ako naging ganun. Nagkatinginan sila. Pwede naman po. Hindi naman po late. Ngumiti si Colton. Salamat sa patience. Hindi po ako nagmamadali. Tahimik silang naglakad papunta sa mesa. Habang kumakain, biglang humawak si Lily sa tiyan niya. Okay ka lang? Agad na tanong ni Colton. Opo. Sumipa lang po. Nag-alinlangan si Colton. Can I? Tumango si Lily. Dahan-dahang inilapag ni Colton ang kamay niya sa tiyan ni Lily. Saglit. Tapos may marahang sipa. Nanlaki ang mga mata niya. That's wow. Ngumiti si Lily. May luha sa gilid ng mata. Napahinga ng malalim si Colton. I'm starting to know you. Sabi niya, hindi malinaw kung kay Lily o sa batang dinadala niya.
Ngumiti si Lily. Ako rin po. Sa mga buwang iyon, hindi biglaan ang pagbabago ni Colton pero totoo. Sa bawat tanong, bawat tahimik na pagtulong, bawat sandaling hindi na siya umaalis. Unti-unti niyang nakilala si Lily. Hindi bilang problema. Hindi bilang obligasyon kundi bilang isang taong may tapang na harapin ang mundong minsang itinakwil siya at patuloy pa ring tumayo. Maagang nagising si Colton kinabukasan. Bumaba siya ng hagdan, naka-plain shirt lang at pajama pants. Sa kusina nadatnan niya ang lola niya. Nakaupo sa mesa, may hawak na tasa ng kape, nakatingin sa bintana na parang may kausap. Good morning, La. Bati ni Colton, pausang boses. Napalingon ng matanda at ngumiti. Good morning nga po. Maaga ka ngayon, ah? Hindi na ako nakatulog ulit. Sagot niya, sabay kuha ng baso ng tubig at uminom siya. Pinagmasdan siya ng lola. May bumabagabag sa'yo? Kilala kita, Colton. Napangiti siya ng bahagya. Kilala niyo talaga ako. Sabi niya sabay upo sa tapat ng lola niya. Saglit silang natahimik. La, di ko alam kung paano to sasabihin. Then don't rush it. Just say it the way it is. Napayuko si Colton. Pinaglaruan ng baso. Akala ko, kaya kong i-handle lahat. Akala ko feelings are just distractions. Pero lately, parang may mali sa mga prinsipyo ko. Nagtaas ng kilay ang lola niya pero hindi nagsalita. Hindi na po normal yung nararamdaman ko. Every time I see Lily, hindi na siya yung babaeng pinilit kong itaboy noon. Napabuntong hininga ang matanda. Parang matagal na niyang hinihintay ang mga salitang iyon. Ano na siya ngayon para sa'yo? Nag-isip si Colton. Hindi ko po alam ang level. Pero alam ko na hindi na siya yung basta responsibility. That's a good start. Hindi po ba kayo magagalit? After all the things I said to her before? Umiling ang lola niya. Mas magagalit ako kung wala kang nararamdaman. Ang tunay na problema, Colton, ay yung taong hindi marunong makaramdam. Napatingin si Colton sa kanya. La, natatakot ako. What if this is too late? What if nasaktan ko na siya ng sobra? Nasaktan mo siya. Walang sugarcoating. I know. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Huminga ng malalim si Colton. Gusto ko siyang mas makilala. Hindi dahil may bata, kundi dahil she's stronger than I thought. Mas mabuti siyang tao kaysa sa akin. Matagal ko nang nakita yan. Ikaw lang ang huling nakakita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung madaling araw. Nakita ko siyang umiyak. Pero pinipilit pa rin umati. Doon ko na-realize na she never used her pain to control me. Lily doesn't weaponize her suffering. That's why she's dangerous. Dangerous? Oo. Kasi kapag minahal ka na ganyang klaseng tao, hindi ka na makakatakbo. Wala kang itatago. La, paano kung hindi niya ako mapatawad? Then you accept it. Ang pagsasisi hindi laging may kapalit. Tahimik ulit sila. Sa labas may narinig silang yabag. Marahang yapak sa sahig sa taas. Pareho silang napalingon sa direksyon ng hagdan. Si Lily. Bulong ni Colton. Ngumiti ang lola. Maaga rin siyang nagigising. Bumalik ang tingin ni Colton sa lola niya. La, gusto kong ayusin. Pero ayokong umasa siya sa maling dahilan. Then don't promise what you can give. Be honest. For once. I want to try. Kahit natatakot ako. Hinawakan ng lola ang kamay niya. That's the bravest thing you've said since you were a child. Sabi nito na pangiti si Colton. Hindi niyo po ako pinipilit. Umiling ang lola. Hindi kita pinipilit. Pero ipapaalala ko sa'yo, ang batang dinadala ni Lily ay walang kasalanan. At si Lily, she's already proven her worth without asking anything from you. La, I think I care for her. Ngumiti ang lola. Matagal ko nang alam. Ikaw na lang ang hindi. Paano niyo po nalaman? Because you listen now. Hindi ka na sumisigaw. Tahimik silang dalawa sa sandaling iyon walang sermon. Tanging isang katotohanang unti-unting tinatanggap. Salamat po, La. Sabi ni Colton. Hindi mo ko kailangan pasalamatan. Ayusin mo na lang ang hindi mo inaayos noon. Tumango si Colton. Sa unang pagkakataon hindi natakot si Colton sa nararamdaman niya para kay Lily.
Makalipas ang ilang linggo mula sa pag-amin ng nararamdaman niya, hindi mapigilan ni Colton ang sarili na mas makilala si Lily. Hindi lamang bilang ina ng kanyang anak, kundi bilang isang tao na matagal niyang mali ang panghusga. Isang babae na sa kabila ng lahat ng hirap na natiling matatag at mabuti. Maagang nagising si Colton. May hawak na laptop at notebook. Nakaupo sa sala, nakatingin sa screen habang sinusulat ang ilang notes. Kailangan ko talaga malaman. Kailangan ko maintindihan siya para malaman kung paano ko siya maalin ng tama. Bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa mga lumang mensahe, larawan at email. Ang kaunting impormasyong alam niya noon, hindi niya alam kung paano. Pero nagkaroon siya ng determinasyon na alamin ang buong kwento ng babaeng nasa harapan niya. Maya-maya narinig niya ang yabag sa hagdan. Good morning, Lily. Bati niya nang nakataas ang tingin. Napalingon si Lily. May hawak na tasa ng tubig. Good morning po. Sagot niya, bahagyang ngumingiti. Pwede ba tayong maglakad? Tanong ni Colton, bahagyang nahihiya. Po, saan po? Dyan lang. Napaisip si Lily ngunit tumango. Sige po. Lumabas sila ng bahay at naglakad sa isang maliit na park malapit sa kanila. Napatingin si Lily sa paligid. Ang ganda dito. Bulong niya, ngumiti si Colton. Alam ko, kaya ako napili ito. Hindi masyadong crowded, hindi noisy. Sapat lang para tayo lang. Tahimik silang naglakad ng ilang minuto. Napansin ni Colton ang maliit na galaw ng kamay ni Lily hawak ang tiyan niya. Pwede ba? Tanungin kita ng isang bagay. Mahina niyang sabi. Tumango si Lily. Opo. Bakit mo ginawa lahat? Kahit mag-isa ka lang. Tanong niya, napatingin si Lily ngunit may halong lungkot. Kasi po, ayokong madagdagan ng problema ng iba. Alam ko pong hindi ko makakaya yun noon kaya nagtiyaga na lang po ako. Napatingin si Colton sa kanya, punong-puno ng awa at pagsisisi. Hindi mo deserve yun. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi ko deserve ng galit at panghuhusga ng iba o takot na nararamdaman mo noon. Napatingin si Lily sa kanya, bahagyang namula. Salamat po. Kahit hindi po nyo nakikita noon, naintindihan ko na at saka okay po na nagsisisi po kayo. Huminga si Colton ng malalim at lumapit. Hindi lang pagsisisi ang naramdaman ko, Lily. Naawa ko sa pinagdaanan mo. I want to make it right. I want to love you properly and give everything to you para sa'yo at sa anak natin. Hindi po ko karapat-dapat. Napapikit si Lily. Tumango si Colton. Tinutok ang mga mata niya sa kanya. Hindi yun ang point. Di mo kailangan maging karapat-dapat. Basta, handa akong maging lalaki na deserve ka at ang anak natin. I want to be better for you. Tahimik si Lily. Halos hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Maya-maya napalapit siya kay Colton. Colton? Mahina niyang tawag. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng bahagya. I know, I've been stupid before. Hindi ko alam kung bakit ganun ako noon. Hindi po ako galit. Ang sakit lang po. Pero naiintindihan ko na po at alam ko pong hindi po yung tunay na kayo. Ngumiti si Colton. Thank you. Thank you for giving me another chance. I promise I won't waste it. I want to make up for everything. Every hurt I caused you. Tumango si Lily. Salamat po, Colton. Lumapit si Colton na tumawak ng kamay niya. I'm sorry, Lily. Sorry sa lahat ng sinabi ko. Sa tingin ko noon, alam ko na lahat pero mali ako. Mali ang paghusga ko. I should have understand to you more. Okay po, naiintindihan ko na po. And salamat po sa pag-amin. And I want to show you na iba na ako ngayon. I'll do everything para sa'yo at sa anak natin. I promise. Tumango si Lily. Salamat, Colton. Sobrang dami na po nang naitulong nyo. At ngayon, mas lalo po ako nakakaramdam ng kapayapaan. Huminga si Colton ng malalim at ngumiti. Good. Kasi that's all I want. To make you feel safe, love, at hindi nag-isa. Napahinga si Lily. Salamat, Colton. Huminga si Colton ng malalim, napangiti ng mas malaki. And Lily, gusto kong malaman mo, hindi lang ako nagsisisi. Handa na ako ngayon. Handang mahalin ka at ibigay lahat para sa'yo at sa anak natin. Tahimik silang naglakad sa park. Hawak ang kamay ng isa't isa. 3 taon ang lumipas. Ang buhay ni Lily at ni Colton ay unti-unting nagbago mula sa pagkilala sa isa't isa.
Pag-uunawa hanggang sa pagiging magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat, ang relasyon nila ay hindi pa rin opisyal. Patuloy ang panliligaw ni Colton, mas masinsin, mas personal, mas puno ng pagmamahal. Nasa kwarto si Lily. Inaayusan ng anak nila, isang maliit na batang babae. May maitim na buhok at malalaking mata. Nakablaw si Lily, nakangiti habang pinagmamasta ng anak. Mami! Sigaw ng bata habang tinutulak ang maliit na manika. Ngumiti si Lily. Yes, anak. Ang cute mo naman. Biglang may kumatok sa pintuan. Mami! Daddy! Sigaw ng bata. Tumatakbo sa pintuan. Lumabas si Colton may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Good morning, beautiful ladies. Bati niya, sabay buhat sa anak at niyakap ito. Daddy! Sigaw ng bata. Niyakap siya ng mahigpit. Tumawa si Lily. Good morning, Colton. Morning, Lily. Para sa pinakamagandang mami sa mundo. Napangiti si Lily bahagyang namula. Ay, Colton, hindi mo na kailangan. Need or want? I want to. Gusto kong makita kang umingiti. Tumango si Lily. Salamat. Humarap si Colton sa kanya, seryoso. Lily, 3 years ago, hindi ko alam kung paano ako magiging mas mabuting tao. Pero ngayon, you and our daughter, you changed me. Napatingin si Lily sa kanya, halatang nahihiya at nagulat. Colton, mahina niyang sabi. Hindi lang ako nagsisisi. Gusto kong mahalin ka ng buong puso. And I'm not stopping until I make you mine. Napangiti si Lily ngunit napalunok. Colton, 3 years. Ikaw pa rin. Ngumiti siya, hindi nagpatalo sa kabog ng puso. I don't care how long it takes. I'll wait and I'll keep proving it every day. Tumayo siya, malapit sa kanya. Lily, pwede ka na bang opisyal na maging akin? Napatingin siya kay Colton halatang nag-iisip. Colton. Po. Sagot niya, sabik at puno ng pag-asa. Hindi pa sa ngayon pero I see how sincere you are. Sagot ni Lily bahagyang ngumiti. Nakikita ko na you've changed. E naalala ko na hindi lang basta pangako ang ginagawa mo, kundi aksyon. Ngumiti si Colton. Lumapit at niyakap siya ng mahigpit. That's enough for me. I'll wait. I'll wait as long as it takes. I just want you to know, I'm serious. Alam ko. Sagot ni Lily bahagyang tumango, ngunit may halong kaba at saya. And thank you, Colton, for everything. Sa 3 taong pinatunayan mo na kaya mong magmahal at maging responsable. Napahinga siya sabay tingin sa anak. And our daughter will grow up knowing na love siya at parehong parents niya. Nagsusumikap para sa kanya. Ngumiti si Colton tumingin sa kanilang anak. Saka bumalik sa mukha ni Lily. Exactly. And someday, I hope, I'll have your heart too. Pero sa ngayon, it's your choice. I won't pressure you. I just want you to be happy. And to know, I'll always be here. Huminga si Lily, bahagyang napatingin sa anak nila. Colton, I appreciate it. And I say it. Nakikita ko na, hindi na ikaw yung lalaki noon. I'm not. Sagot niya, dahan-dahan sabay hawak sa kamay niya. I'm different now because of you. You showed me how to be a man worth loving. Napangiti si Lily bahagyang natulala sa intensity ng nararamdaman niya. Colton, mahina niyang tinawag halatang nahihiya pero may kasamang saya. Oh, tanong niya, mas malambing ngayon. Maybe someday, pero for now I see you. And I believe you sa lahat ng ginawa mo. Napangiti si Colton bahagyang napapikit sa ginhawa. That's enough for me. I'll wait. And I'll keep doing everything para sa'yo at sa anak natin. Every day, Lily. Every single day. Tahimik silang tumayo, magkatabi hawak ang kamay ng isa't isa, habang ang anak nila ay naglalaro sa paligid. Ngumiti siya kay Colton. Salamat for not giving up. Never. Sagot ni Colton halatang seryoso. Never. Dahil you're worth it. At our daughter deserve a happy family. Lumipas ang ilang buwan, mas lumalim ang samahan ni Lily at ni Colton kahit hindi pa opisyal ang relasyon. Umaga sa bahay, si Lily ay nasa kusina naghahanda ng almusal, may hawak siyang spatula. Si Colton naman nakaupo sa dining table, may hawak na laptop, biglang may yabag sa hagdan.
Mommy, Daddy! Sigaw ng bata. Mabilis na bumaba sa hagdan. Napatingin si Lily. Good morning, anak. Ang ganda ng ngiti mo, ah. Mommy, Daddy! Guess what? Sabay takbo ng bata papunta sa kanila. What? Tanong ni Colton, tinatanggal ang headset at nakangiti. Playground sa park. May bagong slide. Ang taas po! Sigaw ng bata sabay tawa. Napangiti si Lily. Talaga? Sounds fun. Pero hindi ka muna pupunta ng mag-isa, ha? Tumakbo ang bata palapit kay Colton at iyakap siya. Daddy, pwede po tayo pumunta today? Ngumiti si Colton. We'll see, anak. Pero dapat muna tayong kumain. Po! Sabay tumalon-talon sa tabi ng mesa. Tahimik si Lily habang pinagmamasdan ng anak. Napansin niya ang paraan ng pagtawa ni Colton, ang pag-aalaga niya sa kanilang anak. Halos hindi na mapigilan ang sarili na mapangiti. Biglang tumakbo ang bata sa likuran ni Colton. Hinawakan ang buhok niya. Daddy! Kain na po tayo breakfast? Napatawa si Colton. She's so persistent, ah? Talagang alam kung paano makuha ang gusto niya. Maya-maya lumapit ang bata kay Lily. Humawak sa apron niya. Mommy, can you make pancakes today? Pancakes? Tanong ni Lily, nagkunwaring nag-iisip. Opo, please po. Gusto ko po chocolate chips. Sigaw ng anak halos matumba sa excitement. Tumawa si Lily. Sige po, konti lang ha. Baka masyado siyang matamis. Oh no, I want lots of chocolate. Sabi ng anak, tumatalon-talon sa kusina. Colton, help me please. Sigaw ni Lily habang sinisipa ang anak sa paa para pigilan sa pagtakbo. Tumayo si Colton at tinawakan ng bata. Okay, settle down. Chocolate pancakes for today. But you have to sit while mommy cooks, okay? Apa! Sabay tumalon at tiyakap si Colton. Ay nako! Pakulit talaga siya. Yeah, pero I love it. Sagot ni Colton sabay titig sa kanilang anak. Nakakatuwa siyang bata. I can't believe how fast she's growing. Habang naghahanda si Lily ng pancake batter, biglang lumapit ang bata at humawak sa kamay niya. Mommy, can I help po? Napangiti si Lily. Sige po, pero dapat po safe, ha? Apo. Sabay tawa. Kinuha niya ang malit na spatula at dahan-dahang hinalo ang butter. Halatang masaya. Si Colton nakaupo sa tabi. Nakangiti habang pinagmamasdan ang eksena. Habang kumakain, hindi maiwasang mapansin ni Colton ang mga maliliit na galaw ng bata. Ang pagtawa, ang paghampas sa pancake, ang paghingi ng syrup, napangiti siya. Colton, mahina nagsabi sa kanya. Oh, tanong ni Colton, tumingin sa kanya. Ang sarap ng buhay na ganito. Sagot ni Lily, nakangiti. Kahit minsan, mahirap pero masaya. Yeah. And I want to make it even better. Gusto kong maging mas masaya kayo. Both of you. Tumango si Lily halatang nahihiya. I know. I see it. Biglang tumalo ng bata sa lap ng kanyang ama. Daddy, playground tayo today, ah. Sure, anak. Pero promise mo, wait after breakfast. Sabi ni Colton. Apa. Sabay tawa ng anak. Napangiti si Lily. Pinisil ang kamay ni Colton pagkatapos nilang kumain ay nag-ayos muna sila. Habang naglalakad papunta sa gate, ang kanilang anak ay tumakbo sa unahan. Halatang excitement. Si Lily at Colton, pagkahawak ang kamay, nakangiti. Ilang taon ang lumipas, mas tumibay at naging masaya pa ang buhay ni Colton at Lily mula nang maging opisyal silang dalawa. Sa araw-araw na magkasama sila, ay mas naiintindihan nila ang isa't isa. May pagkakataon na pagod silang dalawa tuwing tutulog agad pero kinabukasan, doon sila babawi sa isa't isa. Lalo na sa kanilang anak na hindi nauubusan ng energy. Dahil sa kanilang pagmamahal, marami silang natutunan na dalawa. Isa na doon ay ang intindihin ang isa't isa. Sa hapon ding iyon, tahimik ang bahay matapos ang mahabang araw sa playground. Pagod na pagod ang kanilang anak. Namumula ang pisngi. Gusat ang buhok. Pagdating pa lang sa supay, agad na itong humilik. Yakap ang paborito niyang stop toy. Tahimik na pinitay ni Lily ang ilaw sa sala.
Sa kamarahang isinara ang pinto ng kwarto, lumingon siya kay Colton na nakasandal sa pader. May ngiting pagod pero kontento. Grabe yung energy niya. Mahina niyang sabi parang ayaw magising ang anak. Tumawa si Colton. Mana sa'yo, you never ran out of a heart. Umiling si Lily pero napangiti. Sabay silang umupo sa sopa. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Pinagmasdan ni Colton ang kamay ni Lily na nakapatong sa tuhod nito. May kaunting gasgas ang balat. Bakas ng araw-araw sa pag-aalaga sa kanilang dalawa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at pinisil. Lily, tawag niya, seryoso ang boses. Tumingin si Lily. Oh, naalala mo ba nung mga unang taon natin? Yung parang lahat bago. Yung takot, yung saya, yung uncertainty. Huminga ng malalim si Lily. Oo, parang kahapon lang. There were days I didn't know if I was doing things right, if I was enough as a partner, as a father. Hinawakan ni Lily ang pisngi niya. You were. You are. Ngumiti si Colton pero may bahid ng emosyon sa mata. I just want you to know, hindi ako perpekto. May mga araw na pagod ako. May mga araw na tahimik ako. May mga araw na hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Same. Hindi rin ako laging strong. May mga gabi na natutulog ako na may tanong pa rin sa puso ko. Nagkatinginan sila. Tumayo si Colton at lumuhod sa harap ni Lily. Nagulat siya. Colton, what are you? Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito. I'm not proposing. We already chose each other. This is a promise. Napatawa si Lily pero namumuo ang luha sa gilid ng mata. Okay, I'm listening. Tumingala si Colton. I promise na kahit mapagod ako, hindi kita iiwan. Kahit mahirapan ako magsalita, pipiliin kong makinig. Kahit magkamali ako, babalik ako sa'yo. Hindi palayo. Colton, I promise na magiging tahanan ka. Dugtong niya. Humagulgol si Lily pero nakangiti. You don't play fair. Biro niya sa pagitan ng luha. Your turn. Sabi ni Colton. Huminga si Lily. Pinahid niya ang luha. Saka yumuko para magpantay sila ng tingin. I promise na kahit magulo ang isip ko, pipiliin kitang unawain. Na kahit mapagod ako, hindi ko kakalimutang ikaw ang pahinga ko. Tumango si Colton. I promise na alagaan ko ang pamilyang binuo natin. Dagdag ni Lily. Na hindi ko hahayaan mo sa paawan ng takot ang pagmamahal. Na kahit magbagong lahat, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Tahimik silang nagyakapan. Mula sa hallway may munting boses na umungol. Mommy, Daddy. Agad silang naghiwalay, sabay tawa. Lumabas ang bata, antok na antok. Nakapikit pa halos, pero diretso sa kanila. Bad dream? Tanong ni Lily, pinuhot siya. Umiling ang bata. Isinandal ang ulo sa balikat niya. I just wanted to see you. Ngumiti si Colton at hinaplos ang likod ng anak. We're right here. Magkakayakap silang tatlo. Pagkatapos may ibalik ang anak sa kama. Naglakad si Lily at Colton papunta sa bintana. Ang layo na natin. Sabi ni Lily. Yeah. Sagot ni Colton. And we're still walking. Magkahawak ang kamay. Magkatabi ang balikat. Pareho silang nakangiti. Sa mga darating na taon, alam nilang may pagod. May luha, may katahimikan pero may pangako at sa dulo ng bawat araw pipiliin nila ang isa't isa. Palagi. Years later, ang dating puno ng takot at pagkakamali ay napalitan ng pag-asa. Ikinasal sina Lily at Colton sa isang simpleng seremonya. Walang engrandeng dekorasyon pero puno ng katapatan at pangako. Sa bawat ngiti at luha ramdam ang panibagong simula. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isa pang anak. Simbolo ng pangalawang pagkakataon na minsan nilang inakalay imposible. Sa pagyakap nila sa bagong buhay, natutunan nila na ang pag-ibig na dumaan sa sakit ay mas tumitibay, mas nagiging totoo at mas marunong manatili. Sa huli ang pagmamahal ni Colton at Lily ay hindi nasukat sa perpektong araw, kundi sa pagpiling manatili sa isa't isa kahit pagod. Kahit tahimik, kahit magulong mundo. Sa bawat hawak ng kamay, sa bawat pangakong binubuo sa simpleng sandali, natutunan nilang ang tunay na saya
ay ang may uuwian. Isang tahanang puno ng pag-unawa, tawanan, at walang sawang pagmamahal. Kasama ang kanilang anak, patuloy silang magpapatuloy sa buhay. Hindi man lang laging madali pero laging magkasama. At doon, sapat na ang lahat. Sa kwento ni Lily at Colton na ipapaalala na ang buhay ay hindi palaging black and white. Minsan ang mga desisyong ginagawa natin sa takot at kahinaan ay may mabigat na consequences na hindi agad nawawala. Si Lily, kahit nasa trabahong hinuhusgahan ng lipunan, ay patunay na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa tapang niyang harapin ang kinabukasan. She chose to fight, not just for herself, but for the life growing inside her. Ipinakita rin ang kwento na ang tunay na kahulugan ng compassion sa pamamagitan ng lola ni Colton, sa halip na galit o hiya, pinili niya ang pag-unawa. She believed that an innocent child should never pay for the mistakes of adults. Dahil sa kanya, nabigyan ng pagkakataon si Lily na muling buuin ang sarili at maramdaman na may lugar pa rin siya sa mundo. Para kay Colton, ang pagsisisi ay hindi agad katumbas ng pagbabago. Natutunan niya na regret alone is not enough. Kailangan itong samahan ng responsibility, humility, at consistent actions. Ang pagiging ama at partner ay hindi lang titulo. Ito ay araw-araw na pagpili na manindigan kahit mahirap. Sa huli, itinuturo ng kwento na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong sitwasyon. Minsan,